help us make sense of this decision by the Senate Impeachment Court. Hindi nila ginamit yung term na remand, pero ibinalik nila itong impeachment case sa House of Representatives. What do you make of this? Okay, nakakagulat nga yan, ano? Kasi alam natin ay yung mandato lang ng Senado ay yung elitist, si VP Sara, na tanggapin ng tingnan ng ebidensya, tapos maghahatol sila later after the presentation of evidence. So yung pagkakaalam natin, wala naman sa kapangyarihan nila na pwede yan, na inire-refer back yung impeachment complaint and articles of impeachment sa House of Representatives. Now, although there's a latest development, I don't know, Christian, kung nabalitaan mo na. Nakita ko lang a few minutes ago sa news feed na nagpalabas ng resolution yung Kongreso ay yung House of Representatives ngayong hapon ata o ngayong gabi. Opo, nag-certify. Nag-certify. So nag-certify lang tungkol nga doon sa na ito ay hindi lumalabag doon sa provision na yon. Yung sinabi mo kanina, Christian, na bawal yung pagsasampa, pag-i-initiate ng impeachment proceedings against the same person within a period of 1 year. So yun ang sinertify ng resolution na yan. Pero para meron din motion na dinidefer muna yung pag-comply nila o yung pagpadala ng certification na yan sa Senado, pending yung meron daw silang ipapaklarify sa Senado tungkol dyan. And you will note na yung first point lang ang kanilang sinertify tungkol sa walang violation ng provision ngayon against the initiation of impeachment proceedings within a period of more than once within a period of 1 year. Yung pangalawa ay wala silang sinertify kasi yung parang sagot nila dyan is that hindi namin pwede sabihin yung kung ano mangyayari sa 20th Congress. Kasi 19th Congress pa lang tayo. Kasi pangalawang tinatanong ng Senado ay kung willing daw ba yung mga prosecutors, yung panel sa 20th Congress na ipagpatuloy yung pag-prosecute nila. Paano masasagot yan? We're still with the 19th Congress. So ang nakikita ko dyan, Christian, is that para siguro yung House, at least at that point of this thing na meron silang resolution na nagsa-certify, malinaw dyan, yan ba ay isasubmit talaga nila sa Senado? Would it be for the consumption of the Senate or just really for the consumption of the public? Na malinaw sa amin na talagang wala kaming linabag doon sa constitutional requirements na nag-comply doon sa mga pag-i-initiate ng impeachment proceedings. Kasi yung isang nagiging issue bago ito, merong ganyang action na para bang nagpapakita sa atin na parang ayaw lang ng House na maging confrontational, na parang na pwedeng makatulot, maka-result in some kind of a constitutional crisis. Kaya siguro ginagawa nila yan. Kasi ang balak talaga nila, nung una is ipa-clarify muna sa Senado without necessarily complying. Ang senaryo nga na parang ini-envision ko kanina, Christian, I thought yun ang gagawin ng House, yung panel, ay pupunta sila sa Senado, dala-dala nila yung articles of impeachment at ipapareceive nila, ipipresenta nila, and regardless kung merong tatanggap, kasi nga di ba nagkaroon ng another letter si Senate President Cheese kay Speaker na dahil nga na moot and academic na daw, na render moot and academic na daw yung pag-appear ng prosecution panel sa kanila para basahin ng formal yung articles of impeachment. Kaya kinancel na lang yung proceedings ngayon. Supposedly yan ang gagawin ngayon. Supposedly yun ang ginawa noong June 2. Kaya lang pinagliban, pinagpostpone, kaya nga nag-express tayo ng alarm, ng apprehension na naman dun sa mga developments na yan na nagdi-dribble, nagdi-delay
Tapos kinancel nga yung ngayon dahil nga already rendered moot and academic. So pwede rin kasing scenario kanina na yung House ay in asserting their own their own authority also as the prosecution panel ay pumunta na lang doon, ipa-receive. So and then sasabihin, yung argument is that the articles of impeachment actually ay yun na yung certification. Kasi nga di ba kapag nung nag-decide sila na i-transmit na yan ng yung articles of impeachment noong February 5, ibig sabihin naniniwala sila na wala silang dinalabag na probisyon ng kung anuman, lalo na ng konstitusyon. Naniniwala sila na nagko-comply at walang diferensya, walang depekto yung ginawa nila. Kasi diyan papasok yung ating presumption of regularity. Yun nga ang nakakapagtaka doon sa move na yan ng Senate na pinapa-certify, binabalik para mag-certify. Yung parang kini-question nila yung mismong, kasi yung sa impeachment, magkaiba yung role nila. Yung sa House is mag-initiate ng impeachment proceedings. Ginawa nila yung pag-diretso nila na mag-file ng impeachment complaint and converted into articles of impeachment, carrying the vote of more than the required number of votes of 1/3. Yun ang trabaho ng House, to initiate impeachment proceedings. Yung trabaho naman ng Senado ay litisin. Tanggapin yung articles of impeachment, tapos litisin yung respondent, dito si VP Sara. So yung ginawa kagabi ng Senado by vote of the 18 senators ay parang kini-question nila yung validity nung pagpadala ng articles of impeachment dahil hindi sila nakakasiguro kung ito ay walang linalabag sa konstitusyon. Malabo yung to me it was unnecessary kasi they could have very well, kasi nakatakda naman yung pag-appear ng prosecution panel supposedly today para formally i-present at basahin yung articles of impeachment. Pwede naman sana na dyan sa proceeding na yan, in session as an impeachment court, kasi nga naka-constitute na sila as an impeachment court at nagsumpa na, nag-take ng oath na yung mga miyembro. And therefore, officially, it's an impeachment court. So pwede naman sana na sa pagkakataon na yun, na the first appearance of the panel of prosecutors, ay doon nila tatanungin. Pwede kung nagdududa pa rin sila. But to me, it's again unnecessary because of the presumption of regularity.